Hello mga kapatid, meron tayong video na i-share sa inyo. Ito naman ay patungkol sa mga sasakyan natin na ah, nasira na yung fan, yung ibig sabihin yung switch. Kadalasan kasi yung kotse natin, yung mga 2,000 pababa, or kahit na yung mga naka-ECU, mga sasakyan, minsan pag nagkaroon ng problema doon sa tawag doon yung thermal switch, doon nakalagay malapit sa thermostat, nagkakaroon na ng sira. Pag pinagawa natin yan, ayun ang dahilan na nagkakaroon ng mga overheat yung mga sasakyan natin, kasi habang tumatakbo tayo, di natin alam na sira na pala yung thermal switch or sensor na malapit doon sa thermostat, na yun ang magsusukat ng init ng makina, tapos magbibigay siya ng signal doon sa fan na umikot. So kaya nag-overheat. Kaya kadalasan pag nang ganun nangyari, pag dinala natin sa mga paggawaan, kadalasan ginagawa nila ay uh, dinadirect nila, hindi na nila dinadaan sa thermal switch, sa thermostat. Kinokonek lang nila diretso from battery to sa fan. Pag na-issue na ignition switch, o mag-a-under na siya. Kaya pagka ganun yung mga ganon, habang magbabiyahe ka, nagtatrabaho yung alternator mo, nahihirapan yung alternator kasi kailangan niya mag-supply doon sa fan. Tapos yung fan mo, pangalawa, yung fan habang bumibiyahe ka, kung ilang oras yun, ilang kilometro yun, magtatrabaho yung fan mo, maging dahilan din na masunog o masira. Kaya iniiwasan natin yun. Kaya itong video natin ngayon i-share sa inyo, sa simple, na kung kayo ay owner ng mga sasakyan ninyo, na ganun yung mga problema, kaya nyo na siyang gawin sa video na to. Kaya isi-share ko sa inyo, simple lang, and then diagram, and then mamaya i-actual natin, pakita natin sa inyo yung ginawa natin sa ating sasakyan din, na dating nung nabili natin ito sikanhan, nakadiretso na. So ginawa natin, binalik natin sa stock o sa standard. Kaya tara, ituro natin sa inyo, umpisa natin mga kaibigan. Ito, may drawing ko dito. Yan, drawing. Kita mo yan mga kaibigan, yan. Okay, so taas natin konti yung ating video. Wala tayong... Okay, so walang araw magkaroon tayo ng... Okay, so napansin nyo mga guys, meron na yung ano dyan. Meron tayong video. Yan, ipapakita natin sa inyo. Sa may mga sasakyan dyan. Ito yung diagram, tingnan nyo, panoorin nyo itong video na to. Kadalasan meron nang tumatakbo sa kalsada na nakadiretso yung ating mga fan sa ating radiator, dahil pinapa-under na lang yung tuloy-tuloy yun para hindi mag-overheat, which is hindi yan standard, di maganda yan sa ating mga sasakyan. Posible magastos tayo, masira yung fan, masira yung alternator at yung battery natin, at marami lang din ang pwedeng maging ano to. So turo natin, ito yung ating nakalagay sa taas, yung tawag dyan, zoom natin. Yan, yung paano mag-wiring ng radiator fan. So yan mga guys, una-una pakita natin, dinawing na natin, mayroon tayong battery dito. Okay, so battery, and then meron tayong relay dito. Okay, and then meron tayong ignition switch sa taas. Ignition switch sa taas. Tapos ito yung box, fuse box, multiple fuse box. Ito ang sasakyan natin, meron yan. Tapos meron tayong tawag dito thermal switch sensor, na ito yung nakikita natin kadalasan either doon sa radiator o kaya sa thermostat ng ating mga makina o sasakyan, meron doon. Tapos meron tayong dalawang fan dito. Okay, so yung iba single lang yan, pero dahil yung iba na medyo may kalumaan, naglalagay sila ng auxiliary fan doon sa harap. Maliban pa doon sa aircon, meron doon sa harap para to support sa fan number 1 natin,
na parang madali niya mapalamig yung tubig. Okay, so ito yung ano natin mga guys. Meron kayong mga sasakyan nakadiretso, pwede nyo isang ibalik sa stock o sa normal na mag-automatic din siya. Gamit itong thermal switch. Okay, so number 1, meron tayong battery. Ito yung battery natin. Okay, so battery, automatic, may body ground yan. Kita natin. Body ground, automatic yan sa sasakyan natin. Tapos, isang positive. So, yung positive, pupunta dito sa ating ignition switch. Okay, ignition switch yan. Tapos, pag i-on position na ignition switch, meron tayong nilagay dito. Ito lang, wag na yung don't start kasi yung wiring lang ng fan yung ating. Pag on position na yung ating ignition switch, may lalabas na dyan na supply. Papasok ngayon yung supply na itong kulay red. Pupunta sa ating fuse box. Marami yan. 1, 2, 3, 4, 5. Maraming fuse. So, gumawa tayo ng ito. Tapos, dun sa fuse box, galing sa battery, positive, malaking linya yan. Wire yan. Tapos, may fuse dyan dito. 20 amperes or 30 amperes. Papasok dun sa ignition switch. From ignition switch, lalabas ACC, tawag dito, mga accessories wire ito, ACC. Punta sa fuse box. Tapos sa fuse box, may linya na papasok. Okay, ito, dito muna tayo. Dito, punta tayo muna sa relay. Okay, so battery, punta sa ignition switch, punta sa fuse box. So, meron ng supply na tumatakbo dito sa fuse box. Punta tayo sa relay. Itong relay natin. Itong relay natin, may sa ilang pin? 5. May 30, ito, 30. 85. Tapos 86, magkabilaan palagi yan, kaliwa kanan. Either magkabaliktad, 85, 86 or 86, 85. So dito yung 30. Tapos sa taas meron siyang dalawang terminal. 87A, 87. Pero ang ginamit natin 87, yung isa kasi wala ito. Walang function. So 87, either ito depende sa gagamitin mo na relay. May 87A, may 87B. So 87 ito. 87 yan. So, galing doon sa fuse box, lalabas tayo, supply natin itong ating relay, sundan nyo yan. Okay. So, pag napanood nyo itong video na to, pwede nyo sa screenshot, makukuha nyo na yung tamang linya na maibalik nyo sa stock o standard yung inyong mga fan o radiator fan na kadalasan pag umaandar ay aandar din siya. So, maibalik nyo, iinit lang. Kung iinit lang yung tubig, magbigay ng go signal si sensor, si thermal switch, saka ikot yung mga fan natin. So ito supply papunta dito sa 86. 86 to tandaan nyo 86. Dito may supply tayo galing sa fuse 86. Pag on position ng ignition switch, papasok sa fuse. Si fuse magbibigay ng supply pupunta sa relay natin number 86. So automatic dito yung 30 mga kapatid. Ito 30. So 30 yan. May supply din yan na positive. So yan direct galing yun sa makina yan, sa battery yan. Ito battery natin, positive. Dadaan sa fuse, 20 amperes or 15 amperes para safe. Ganyan. Tapos fuse, si fuse, maglalabas siya ng supply, dadaan sa kanya, pupunta sa 30. So may supply na ito. Ang 86 may positive. Yung 30 automatic yan, positive yan. Kahit hindi pa naka-on position sa ignition switch, may 30 na dito na pumapasok galing sa battery. Pero naka-secure na tayo dyan kasi may fuse. Tapos, yung ignition switch, pagkakaroon lang siya ng 12 volts, kung i-on na itong ignition switch, naka-on position, si ACC lalabas, fuse, pupunta dito sa 86. So, halimbawa, naka-on na, so meron na itong supply. Ngayon, ang 87, ito yung supply na ibato naman ng ating relay papunta dun sa ating mga fan. Yun, itong fan natin. So, yung fan natin, ito, yung 87, merong positive lalabas dyan. Papunta doon, itong kulay red, dalawa sa fan number 1. And then, yung fan number 2. So, yung fan natin, ito yung radiator fan, automatic may ground yun. Yung isang wire doon, ground. So, pag nakita nyo yan, yung drawing natin, ground yan. Ground. Okay. So, yung fan number 1, naka-ground na siya. Body ground.
Dahil yung battery natin dito ay automatic nakabody ground yan. So may line 1 na tayo doon. So pag labas dito sa 87, itong kulay red, papasok dito sa fan number 1 natin. Tapos nagpalagay pa tayo dito ng isa, papunta dito sa fan number 2. So yung iba lang yan, pero iba isa lang naman eh, kasi yung fan naman ng mga sasakyan dalawa lang eh, di ba? Yung isa sa radiator pag uminit, yung isa naman pag umandar yung ating mga naka-aircon tayo andar, automatic yung isang fan doon, auxiliary fan doon, mag-on lang siya kung mag-open tayo ng ating AC o yung ating compressor doon magkukuha yan. Babato siya doon ng positive, kaya i-andar yung isang fan para supplyan yung fan number 1 kasi naka-aircon, kailangan mabilis uminit yung makina, nagtatrabaho, kaya may fan number 2. So sa fan number 1 may positive, fan number 2 halimbawa dinagdagan natin ng isang fan doon sa harap nakalagay para alalayan itong fan number 1. So ganan yung gagawin natin. So ito positive yan, tapos dito sa fan number 2 may positive na pumasok, tapos meron ng ground dito. Okay, so paano gagana ngayon yan? Ngayon ito yon. Itong ating relay, nakasupply na tayo, may positive na yan, naka-body ground na yan. So paano gagana yung fan natin? So ngayon yung switch niyan, yung thermal switch niyan, ang magbibigay ng signal dyan para gumana yung ating relay at magbabato yung ating relay, si 87 ng positive sa mga fan natin, ground. Ito yung ground. Okay? So mahalaga ito. Kung walang ground tong relay natin, although may positive na galing sa battery 30, may positive na galing doon sa ignition switch, binato na ng fuse papunta sa 86, may positive na, hindi pa rin magbabato yung 87 kung wala siyang ground. Kaya itong trabaho ngayon ng thermal switch, nakadalasan ang mga mekaniko pag dinala natin sa talyer, hindi na nila ito, pag sira to, hindi na nila pinapagana to. Ang ginagawa nila, dinadirect lang nila itong, dito lang sila maglalagay ng ano, halimbawa. Kadalasan, ginagawa nila, kaya malalaman naman natin kung yun ang gagawin nila. Kasi pag on natin ng ating ng sasakyan, may umuugong, tumutunog na yung ating mga radiator fan. So, ibig sabihin, nakadirect. Ito, dito, nilagyan na nila ito ng ground. Gano'n na yung ground. Okay, so naka-ground na siya. Halimbawa, merong ganun eh. Naka-ground. Huwag natin idikit. Kaya iba yan. Naka-ground yan. Wala nang ano natin. Ito isa. Yan. Yung ibang mga gumagawa, hindi na nila papaganahin to. Maglalagay na sila ng ground dyan sa relay. So, ibig sabihin, pag inon na natin ating mga sasakyan, ignition switch, dahil naka-automatic, naka-ground to, aandar na yung fan. Kaya yung kadalasan ginagawa. So, hindi, mali yan. Okay, so hindi maganda. Hindi siya advisable na gagawin. Kasi marami siyang posibleng sirain at gagastos ka pa. So, pero kadalasan, remedyo, yun ang ginagawa. Kung wala pang pambili ng thermal switch, yun ang ginagawa ng kadalasang mekaniko, pero hindi maganda to, yung ganitong estilo. So mali. So ito, paano gagana ngayon yung ating fan? May supply na, kompleto na positive na supply na natin. Ito ngayon yung trabaho ng thermal switch o sensor. Nakalagay palagi yan, malapit doon, either sabi ko kanina sa radiator. Halimbawa, ito yung ating radiator. Radiator natin, ganito. Merong dito, takip. Tapos may butas dito. Header dito. O kaya dito. Halimbawa, ito yung ating radiator. Pakita natin sa inyo. Halimbawa, yan. May papel tayo na extra. Ayan. Halimbawa, radiator yan. Yan. Dito meron dito minsan sa baba siya, or minsan meron dito sa gilid nakalagay yung thermal switch sensor. Okay, dito sa baba o kaya dito.
Hindi ko alam kung, hindi ko ba nakita kung meron dito siya, sakali meron, basta kung dito siya nakalagay, yun yung thermal switch, body ground yun. So minsan dito sa baba, minsan dito sa gilid. So palagay natin ito radiator, ito siya. And then meron din itong ano natin dito sa thermostat nakalagay. Kita nyo yung radiator natin dito sa taas, may ano siya, may tubo na ganito, may goma. Halimbawa, goma yan. Tapos meron ditong parang gano'n. Yun. Dito papasok to. Ayan. Kita nyo yung tubo natin na ang ano natin, yung radiator. Minsan may goma na malaki yan. Yung papasok sa makina. Doon yung dulo nito ng rubber na to na malaki, galing sa radiator. Doon mo kinsan makikita yan sa area na yon yung thermal switch. Okay, yung sensor. Yon dito nakalagay. Tapos dito may linya yan dito. Yun. Ground yan. So pag init na, magbibigay ngayon, magko-contact ngayon yung ground sa loob. Magbabato siya ng ito na. Pag mainit na, ma-reach na ng thermal switch sensor, ang init ng makina na sobrang init, automatic dahil naka-roscast to, naka-body ground dun siya sa may thermostat, magko-connect dito sa loob. Magko-connect yan. Gaganan yan siya. Oh, ayan. Okay. So, magko-connect siya. Okay. So, dahil nakaramdam na ng init yung thermal switch, so ito yung ating sensor, magko-connect to. Dahil ito yung naka-body ground, ibig sabihin ground siya. So, ibig sabihin, naka-body ground, magbabato sa ngayon dito ng ng supply sa ating relay. Okay? So, dahil nagbato na siya ng ating thermal switch ng ground, dahil yung relay natin wala pang ground, kailangan niya ng ground. Okay, tak! Pagbato ng thermal switch ng ground, papunta sa relay, lalagatig siya. So, mag-open na ngayon ito. Magbibigay na ng positive yung ating relay. Pak! Tatakbo na to sa ating tatakbo na siya sa atin doon ng mga fan. So, ganun lang kasimple. Tatakbo na ito, babato siya ng positive, aandar na itong mga fan natin. Yung fan number 1, fan number 2. Ngayon, pagka na-reach na naman ng sensor natin, yung thermal switch natin, yung malamig na, pero merong standard kasi na init yung sasakyan natin. Hindi siya pwedeng malamig na malamig din. Hindi rin siya pwedeng mainit na mainit. May standard na temperature yung makina. So, yun ay alam ng thermal switch yun. So, pag na-sense na ng ating thermal switch na okay na yung init, normal na, magbibitaw ngayon to. So, disengage yan. Yan, dito na siya. So, kaya, namamatay yung ating fan. Namamatay siya. Patay siya. Tapos pag na-reach naman ng makina, dahil umaandar siya, daloy ng tubig, dadaan dyan, itong thermal switch, pag na-reach naman yung init ang init na mag-trigger sa kanya na mag-on, babalik naman ulit yan, babalik. Okay. Ganun lang yung trabaho niya. So ngayon, babato ulit sa relay, aandar yung fan natin. Ganun lang. So pag na-reach naman ng thermal switch na malamig, yung normal na init ng ang tubig, magbibitaw naman siya, mamatay yung fan natin. Ganun lang mga kapatid yung ituturo natin. Kailangan siya sa ating mga sasakyan. Hindi pwedeng nakadiretso palagi. Na pag sinusi, yung ignition switch, aandar agad yung fan. Hindi pwede yon. Maganda siya pagka sa biyahe kayo, kailangan mo pandarin kasi kung hindi, ma-overheat, kailangan pwede siya. Pero kung yun ang gagawin mo, okay lang kung emergency para makauwi. Pero pag yun na talaga ang gagawin mo, hindi po maganda kasi either ito masira. Kasi habang tumatakbo ka, kung gaano kalayo, ilang oras, sa andar yan. Walang pahinga yung motor natin. Either masunog. So, mahal din, bibili ka. Kaya either itong alternator mo ay magtatrabaho instead nga magcha-charge siya kasi magpapahinga na siya habang tumatakbo kasi full charge na yung battery, automatic. Naggagana siya, umiikot na siya, nagbibigay siya ng kuryente, kailangan niya magbato
para i-charge yung battery kasi may ang battery nagre-release na ng supply 12 volts doon sa fan. So either yung ating alternator, pangalawa, either yung battery natin, madali din siyang masira. Kaya pag napansin nyo, pagka umandar yung ating alternator, yung ating fan, tapos pag in-start mo yung ating makina, minsan yung ilaw doon sa dashboard ng sasakyan natin, nagdidim siya. Dahil epekto yun ng itong fan na nakadiretso. Pag isusi, iandar, nagdidim yung ilaw, ibig sabihin nagkaroon ng shorted ng supply, nagdidim yung mga ilaw dun sa dashboard, yung epekto. Either mapundi, di ba? So magastos. Kaya ito yung paraan para maibalik sa stock o standard yung ating mga sasakyan na hindi nakadiretso yung ating fan. So ito, alam ko malaking tulong to sa inyo. So may mga sasakyan nakadiretso na hindi nyo alam yung gagawin, dinadala nyo sa shop, kadalasan yung palaging ginagawa nila, ikakat, wala na yung hindi na ginagamit yung thermal switch or sensor. Kahit kayo na lang po, pag napanood nyo itong video, kaya nyo siyang gawin. Okay, sundan nyo lang ito yung ating diagram. Pwede nyo sila, mayroon na, nagkaroon na ng problema doon sa wiring, kaya nagkaroon ng hindi na gumagana, pwede nyo itong wiringan nyo. Sundan nyo lang ito. Pwede nyo isang wiringan, mismo kayo ang mag-wiring doon sa inyong mga radiator fan. Maglagay ulit, kadali na ganun lang, sundan nyo lang. So, ganun ang kasimple para mas maganda. Okay? So, yan lang. Tapos dito, papakita ko sa inyo yung ginawa ko sa sasakyan natin. Dating nakadiretso nung nabili natin, nakadiretso din siya. Pero ginawa natin ng paraan. Okay? So, yan, yung sasakyan natin. Pogi. Luma na, 1990 model. Okay, so ito yung baterya. Itong ginawa natin. Okay. So yung ano natin, andito yung susi natin sa likod. I-on na natin itong ating sasakyan. Itong mangyayari. Dahil ginawa na natin dati, pag in-on itong susi, maririnig natin, ilaw na yung dashboard natin, yan. Naririnig ko na may umuugong dun sa harap, umandar. Pero ngayon, hindi na. Okay? So, hindi na siya. Dahil binalik natin siya sa stock. Ito na ngayon dito yon. Ito na. Naka-on position. So, yan. Ito na siya. Ginawa natin. Yan, mga guys. Ito nang diagram natin kanina. Ito na. Nakita nyo, ito na. Nilagay na natin dito yung relay, ito, bush. Okay, so yun nilagay na natin. Ganun na ganun yung ginawa natin, guys. Yung sa diagram natin, ganun na ganun yung gawin nyo. Ito, hanap nyo lang ng paglalagyan. So ito na mga wire nya, hindi na natin pinakita. So ito na, labas, papunta sa ating radiator fan. Yan yung radiator fan natin. Oh. Yan. Kita nyo yan? Yun, ito. Yun, radiator fan natin. So, doon na yung positive, galing na sa relay. So, yung switch natin, yung magtitrigger. Ay, nag-i-clip mo nga anak. Clip mo man. Kailangan maglagay ng ilaw kasi madilim. So, ganun na ganun yung ginawa natin. Okay? So, nandito yung ating pinakita natin. Papakita natin sa inyo. Nandito yung ating thermal switch. Yan mga guys. So, nakita nyo yan. Yung tinuturo ko sa may kamay ko. Yan o. Okay. So, hindi siya makita. Ito mga guys, dito siya. Yan o. Nakita nyo yan. Yung may wire na yan o. Yan yung ating thermal switch. Nakalagay siya. Nakita nyo itong hose natin na malaki. Nandito siya. Yan o. Nandito. Pero wala dito. Meron siya pero hindi na gumagana. Meron dito sa kabila. Ito. Kaya dito natin kinabit. Ngayon,
Pansinin nyo guys ha, i-ground yan. Tignan mo, i-ano ko yan ha, i-connect ko yung dalawang wire na, under yung fan natin. Yan o. Kita nyo yan? O, i-on natin yung ating makina. Naki-on mo nga yung makina yung susi doon. So, i-on natin yung ating susi. Ay! Galaw natin yung wiper natin. Okay. Galaw. So, naka-on na. Ito ngayon, tingnan natin. Isu-short natin dito yung sinabi ko sa inyo kanina. Naka-on na. Yan. Ayan o. Tignan nyo guys o. Naririnig nyo yun. Ayan o, umandar yung ano natin o. Oh, kita nyo, umandar yung fan natin. Ulit, isi-short ko. Ayan o. Narinig nyo yan? Dahil isi-north ko itong thermal switch na nakalakabit dito sa ating thermostat, nag-trigger siya, nag-connect siya, nagbigay siya ng ground sa ating relay. Kaya ang relay natin, ang 87, nagbato ng positive. Kaya, automatic itong fan natin, isang wire na ka-ground, umaandar siya. Kaya yung trabaho niya, pag uminit, mag-automatic, magkoconnect yun si thermal switch, magbibigay siya ng ground, aandar yung fan natin. So, ganun yung principle, ganun yung trabaho ng ating yung ating thermal switch mga guys. So, sa akin, nilagyan ko pa ng ano yan, ng ilaw. Okay, para makasigurado ako na gumagana yung aking na gumagana yung aking fan. Naglalagay ako ng ilaw. Ang ginawa ko guys sa atin dito, pwede nyo gawin din. So, halimbawa itong 87. Lagay natin yan. Okay. Mainit na sa atin. Halimbawa itong 87. Lagay ako ng ilaw dito. Tatap ako dito ng wire. Nagtap ako ng wire. So, ito yung ilaw natin. Yun. Yan, ilaw natin yan. Ngayon, isang wire dyan, naka-body ground yan. Yung isa dyan ay ito yung red. Yung isa dyan, naka-positive. Yan o, yun. So, ang ginawa ko, naglagay ako ng ilaw para makasigurado ako na gumagana yung fan ko at saka yung relay ko at saka yung thermal switch ko. Naglagay ako ng ilaw na extra doon sa dashboard. Naglagay ako doon na pag umandar na yung aking fan, ibig sabihin, uminit na yung makina, may indicator light ako doon sa harap. Yan, ito. Ibig sabihin, alam ko na nagbato na ang relay ko ng positive, punta sa fan, umandar na siya. Tapos pag namatay na naman ng fan ko, mamamatay din yung ilaw ko dito sa dashboard. Nilagay ko lang ito mga kaibigan para makatiyak ako na gumagana yung relay ko, yung battery ko, yung fan ko at saka yung thermal switch ko. Kaya naglagay ako dito ng ilaw. So pag lumamig na, mamamatay siya. Ibig sabihin hindi umaandar yung fan ko. Pag uminit na naman, magbibigay na naman si thermal switch ng positive, ng negative. So ilaw na naman ito, ilaw. Kaya naglagay ako dito ng connection dito. Pwede nyo rin yung gawin mga guys. Sa mga lumang natin, may mga lumang sasakyan. Okay, yan. Kasi pag hindi natin naagapan yan, akala natin gumagana. Dahil hindi natin naririnig o nakikita na umiikot yung ating fan, ma-overheat tayo. Malaking gastos. Kaya mas maganda magawa natin ng paraan. At tayong mga owner ng mga sasakyan, itong video natin, malaking tulong to para sa inyo. Sa bawat
o sa may sasakyan dyan. Kaya kung napanood nyo itong video na to, please subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga video natin na mai-share pa, maibahagi sa inyo. At kung nagustuhan nyo, please like and then share lang. Okay? So muli, hanggang dito lang yung ating What I Do vlog. Maraming salamat sa mga nag-subscribe na sa akin. Konti pa lang yung ating subscriber. So konti pa lang pero kailangan natin tiyaga-tiyaga. At darating ng panahon na makarating din tayo sa ating pinapangarap. So God bless at salamat muli.